Bago tayo magsimulang makinig ng mensahe, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa oras na ito, mapasa amin ang trono ng Diyos at maghari nawa ang kaharian mo. Puspusan mo ng banal na Espiritu ang bawat makikinig na umaunawaan ang nais mong mensahe. Binawasak namin ang 12 problema at bartisan ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Ang pamagat ng ating mensahe ay si Jacob at Israel sa Genesis 32:28. Sa taong 2024, sa buwan ng Marso. Ito ang unang lektura para sa buwan na to. Sa ating panimula, mayroong 10 pundasyon ng pananampalataya ang mga anak ng Diyos. Una, soberanya ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos ay para iligtas tayo mula sa kasalanan at sa takdang panahon tayo ay gagamitin niya sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Pangatlo, kapangyarihan ng Diyos. Kapag natanggap mo na ang banal na Espiritu ng Diyos at ikaw ay magiging saksi sa lahat ng bansa. Pang-apat, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay kapangyarihan sa atin para magpatuloy mula sa ating pananampalataya. Panglima, templo ng Diyos. Dahil tinanggap mo si Hesukristo sa iyong puso, ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Pang-anim, plano ng Diyos. Sa lahat ng lugar at gawain, ang Diyos ay mayroong plano at mayroong taong nakatakdang maligtas at idinikit ng Diyos sa iyo. Pang-pito, paghahari ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng ating lihim, lahat ng ating ginagawa at ating iniisip ay hindi lingid sa Kanya. Pangwalo, kalooban ng Diyos. Minsan lamang tayong mamamatay at pagkatapos nito ay makakaharap ng paghuhukom. At ikaw din ay binigyan ng Diyos ng pundasyon na matanggap ang gantimpala mula sa pag-eebanghelyo. Para sa ating panimulang mensahe, hindi alam ni Jacob kung sino siya. Gayon din, sa kasalukuyang panahon ay mayroong isang remnant na pinili sa pamamagitan ng biyaya. Si Jacob ay pinili ng Diyos ayon sa kanyang habag. Ikaw din ay pinili ng Diyos ayon sa kanyang habag. Para sa ating panimulang mensahe, ano ang ginawa ni Jacob sa loob ng 20 taon? Pagkatapos nakawin ni Jacob ang pagkapanganay ni Esau, siya ay tumira sa kanyang tiyuhin na si Laban. Nagkaroon siya ng maraming asawa at maraming mga anak. Siya din ay naglingkod sa pamilya nito. Ngunit, nagkaroon ng problema. Nilayasan ni Jacob si Laban dahil sinasabi ng kanyang mga bayaw na ninakawan niyang lahat at kinamkam niya ang lahat ng mga ari-arian nito. Kaya't siya ay sinabihan ng Diyos na magbalik na sa kanyang mga magulang. At doon sila ay nagkaroon ng kasunduan. Pangalawa, ano ba ang nangyari sa ilog Jabok? Si Jacob ay nakipagbuno sa isang lalaki upang makuha ang basbas nito. Kaya't nang matalo niya ito, ay ibinigay sa kanya ng lalaki ang kanyang hinihingi. Kaya, tinawag siyang Israel ng isang lalaki. Mula noon, ang kanyang pangalan ay hindi na Jacob.
dahil siya ay nagtagumpay sa kikipagbuno sa Diyos at sa tao. Noon din, tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon, dahil nakita niya ang mukha ng Diyos. Pangatlo, ano ang pinakamalaking pagpapala na natanggap ni Jacob? Para kay Joseph, ang natanggap na pagpapala ay simula nung siya ay naging alipin at ginamit ng Diyos para iligtas ang Ehipto, para iligtas ang kanyang pamilya, at para iligtas ang buong bansa. Para kay Jacob, natanggap naman niya ang pagpapala nung siya ay nakipagbuno sa isang lalaki at natanggap niya ang basbas nito. Para sa iyo, ano ba ang pagpapala na natanggap mo? Para sa ating konklusyon, tayo ay tinawag ng Diyos para maging watchmen. Dahil sa panahon ngayon, marami ng sakit sa pag-iisip ang umuusbong. Ito ay panahon ng pagpapakamatay at ito din ay panahon ng droga. Bakit ito ang panahon ng kalamidad? Tinawag ka ng Diyos bilang isang watchman para pumigil sa mga bagay na ito. Ikaw ay tinawag ng Diyos bilang isang spiritual summit na magbibigay ng ilaw sa mundo. Ano ba ang panalangin na dapat taglayin ng isang watchman? Una, siya ay manalangin tungkol sa 7 bartisans na nasa kanyang loob. At pangalawa, ang 7 journeys na sa kanyang nasa harapan. At pangatlo, ang 7 guideposts na kanyang background. May tatatak mo to kapag ikaw ay nagkaroon ng forum. Una, maghanap ka muna ng mga bagay na maaari mong gawin sa salita ng Diyos. I-edit mo ang pangunahing mensahe ngayong linggo mula sa 1 hanggang 2 pangungusap. At pagkatapos, manalangin ka na nakatuon sa salita at pagsasanay. Pinagpapala ko ang lahat ng mga nakikinig na matanggap ang pagpapala na natanggap ni Jacob. Tayo ay manalangin sa pagkatapos. Panginoon, maraming salamat sa identity at authority na ibinigay mo sa bawat isa. Nawa maging watchmen kami na magliligtas sa panahon ng kalamidad. Nawa ma-enjoy namin ang 7 bartisans, 7 journey, at 7 guideposts. Pagpalain mo lahat ng mga nakikinig ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen.